Good morning sa inyong lahat at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa privilege na ipinagkaloob niya sa akin na maging tagapagsalita ngayong umaga sa inyong BTR. At nagpapasalamat din ako sa Conference CYF officers, no? Sa kanilang pagpili sa akin o paghirang sa akin. Ako ay nahirang na maging tagapagsalita sa third day. Ang word po na nahirang para sa akin ay yung word na nagsisimula sa letter N, no? Nahirang. At nung nakita ko yung manual, maraming mga words na nakakabit, no, doon sa third day. Gaya ng church at saka ministry. So isang challenge para sa atin ngayon na i-connect yung mga words na yan, no? Yung nahirang, yung church, at saka yung ministry, saka of course yung inyong theme ngayong taon, yung sinag. So, hindi madali para sa akin na tumayo sa inyo para pagsamasamahin, no? At gawing medyo naiintindihan natin yung mga concept na ito na nakaatang sa atin ngayong day 3. So ano ba ang thesis ko ngayon, no? Kasi ang word na na-assign sa akin ay nahirang. So ano ba yung thesis ko ngayon? Ano yung main topic? Ano yung theme? At ano yung point ko na gusto kong maintindihan ninyo or ma-communicate sa inyo? Siguro gumagawa yung mga college students, alam nila kung ano yung thesis, no? Ayun yung main point mo, may argument ka, tapos ipoprove mo yung argument mo. So ano ba yung thesis ng ating paksa ngayong umaga? Ang thesis na ito yung mag-guide sa atin sa ating discussion, sa ating pakikinig, no, sa BTR. So ito yung magiging map natin, mapa, parang Google Map, no? So para alam natin kung saan na tayo naroon at saan tayo pupunta. Saan ba pupunta itong usapin natin ngayong umaga? So ang thesis natin ngayong umaga na nais kong pag-usapan natin tungkol sa topic natin ay ito. Dahil hinirang ng Diyos ang iglesia na maging Kanya at para sa Kanyang gawain, mamuhay at maglingkod tayo para sa Kanya bilang tugon sa biyayang ito. Sana gets ninyo, no? Dahil hinirang ng Diyos ang iglesia na maging Kanya at para sa Kanyang gawain, mamuhay at maglingkod tayo para sa Kanya bilang tugon sa biyayang ito. Yan, merong NG yun, no? Sa biyayang ito. At gagamitin natin una yung ating statement of faith para maintindihan natin yung thesis na ito. Gagamitin din natin yung, of course, yung salita ng Panginoon, yung Bible, no? Yung pinaka-main text natin para maintindihan natin yung thesis na ito. Na dahil hinirang ng Diyos ang iglesia na maging Kanya at para sa Kanyang gawain, mamuhay at maglingkod tayo para sa Kanya bilang tugon sa biyayang ito. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa time na ito na ibinigay mo sa amin para muling pagbulay-bulayan ng iyong mga salita para ma-connect namin ito sa aming theme at sa paksa ng camp na ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maintindihan namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magbukas ng aming mga puso at isipan na maging handa kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang nahirang, no? Sa English, appointed, no? Ano ba ang ibig sabihin nito? Well, ang paghirang ay hindi inimbento natin, no? Hindi ito lumabas din sa New Testament. Maging sa Old Testament, ang salitang hirang or paghirang o yung mga related words dito sa salitang ito ay naroon na. In fact, gawain ng Diyos ang maghirang. Sa Old Testament, doon pa lang sa Garden of Eden, hinirang niya si Adan na mag-represent sa kanya, magdala ng kanyang imahe, at sa pamamagitan ni Adan na kanyang hihirangin na mamamahala
sa lahat ng kanyang nilikha, mapapamahalaan ng Diyos ang isang nilikha. Of course, alam natin na nag-fail si Adam doon sa kanyang task, doon sa kanyang pagkahirang, no? Bilang representative ng Diyos. Hinirang din niya si Noah, no? Hinirang niya si Noah na gumawa ng isang malaking arko. Doon ilalagay ang sari-saring hayop kasama ng kanyang pamilya para maligtas doon sa napipintong baha. Yan. Hinirang din ng Diyos si Abraham, no? Kung saan nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham, no, na pararamihin niya yung kanyang lahi at sa pamamagitan ng kanyang lahi pagpapalain ang ibang mga bansa. Yan. Pinili niya rin or hinirang niya din si David bilang hari. Naghirang din siya ng mga propeta, di ba? Naghirang din siya ng mga priest, kagaya ni Aaron at ng kanyang family. Naghirang din siya ng mga grupo ng tao, like the Levites, no? Sila ay mga ministers sa temple. So isa ay grupo ito. Hinirang niya rin ang bansang Israel, no? Hinirang niya din ang iglesia, no? Ay hinirang din ng Panginoon. Pero yung greatest na hinirang ng Diyos, yung ultimate na hinirang ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya yung hinirang niya na maging tagapagligtas ng sanglibutan. So ang salitang paghirang ay makikita natin nakalat yan sa buong banal na kasulatan. No? So kung gusto natin maintindihan kung paano humihirang ang Diyos, ano ba ang gawain ng mga hinirang ng Diyos, basahin lang natin yung banal na kasulatan. Makikita natin yan. So in short, ang paghirang ay ito. Ito ay ang makapangyarihang pagpili ng Diyos, ng tao, o mga grupo ng tao na maging Kanya para sa Kanyang espesyal na gawain o layunin. No? So, tumatawag ang Panginoon, namimili ang Diyos, nag-a-appoint siya, naghihirang siya ng mga tao para maging Kanya, maging representative niya, at inihirang niya itong mga taong ito upang gawin yung kanyang panukala, gawain. No? So ang gawain natin ay gawain ng Diyos. Yan. Dahil hinirang niya tayo. No? So sa theology, ang tawag dyan ay Missio Dei. No? So ang misyon ng iglesia ay yung misyon ng Diyos. Ang gawain ng iglesia, ang gawain natin ay gawain ng Diyos. Wala tayong sariling gawain. Hindi tayo ang nag-invento ng ministry natin. Hindi tayo ang nakaisip ng gawain natin bilang isang iglesia. Yan po ay malinaw na inatang sa atin. Walang iba kundi yung naghirang sa atin, ang Diyos. No? So ang paghirang ay ang makapangyarihang pagpili, yung sovereign choice ng Diyos na tawagin ang isang tao o grupo ng tao para maging Kanya para sa isang espesyal na gawain. So, walang tanong doon sa ating sa concept na aking gustong i-communicate sa inyo tungkol sa word na nahirang. No? So, ang Diyos ang humihirang, oo, at humihirang siya kung sino ang gusto niya. No, hindi sa atin. No? Si Abraham, hindi siya yung nagpresenta sa Diyos. Si Moses, hindi siya yung nagpresenta sa Diyos. In fact, nung sila ay hinihirang ng Diyos, napaka-reluctant nila. No? Ayaw nila. Just like you, nung unang pinipilit siguro kayo mag-attend ng camp, napaka-reluctant ninyo. At pag kayo ay mahihirang na bilang mga leaders ng CYF, for sure yan. May reluctancy sa part ninyo. No? Kasi parang mahirap yon na mahirang tayo. Although ito ay isang privilege para sa atin, pero ito ay isang mahirap na gawain na mayroong responsibility at accountability. Kaya minsan natatakot tayo. No? Gumagawa tayo ng mga dahilan kapag tayo ay nahihirang or nabibigyan ng assignment or na-appoint sa isang position. Si Moses, meron siyang dahilan. Sabi niya, hindi ako magaling na speaker. No?
Sabi, napakabata ko, sabi ni Jeremiah. No? So, maraming mga tao yung hinirang ng Panginoon na merong kanya-kanyang alibay para hindi sila mahirang ng Panginoon. So, ang Diyos ang humihirang at isang privilege na mahirang tayo. Sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, pinili ko kayo, hindi kayo ang pumili sa akin. No? Ako ang tumawag sa inyo, hindi kayo ang tumawag sa akin. Ako ang nag-appoint sa inyo, hindi kayo ang nag-appoint sa akin. So in short, so ang Diyos ang humihirang siya ng tao para sa Kanya at para sa Kanyang banal na gawain. So ano naman ang sinasabi ng ating pananampalataya at ng salita ng Diyos tungkol sa iglesia at ministeryo nito bilang mga nahirang? So nasolve na natin yung first problem natin, no? Yung concept ng nahirang. Yan. So yung concept naman ng church and ministry yung pag-uusapan natin using yung ating statement of faith at saka yung banal na kasulatan. Especially yung ating main text sa camp na ito. Natatandaan niyo ba kung ano yung main text natin sa camp natin? Ano? 2 Corinthians chapter 4. Yan. Specifically verse 6, no? Pero tumutuko yan sa buong chapter 4. So ano bang sinasabi ng pananampalataya natin? Ano bang sinasabi ng text natin, no? Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa concept ng iglesia, ng ministry, at saka ng paghirang ng Diyos, no? So yun yung pag-uusapan natin. Sa ating statement of faith, ganito ang sabi, no? Nag-start yan sa sumasampalataya kami. Yan. Itong article na ito ay patungkol sa church, no? Meron tayong statement of faith na article patungkol sa iglesia. Ito yung sabi ng ating statement of faith. Siguro yung iba sa inyo kabisado, no? Oo. So ganito. Sumasampalataya kami na ang iglesia ay isang katawan ni Kristo, ang pamayanan ng mga taong pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng Diyos. Sa una, ano ba yung iglesia, no? According dun sa ating statement of faith, ito ay grupo. Ito ay marami pero iisa. Yan, marami pero iisa. Iisa pero marami. Ang inalintulad dito ng banal na kasulatan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus, di ba? So ang katawan, isang katawan lang, pero merong mga bahagi, iba-ibang parts yan, no? So hindi puro kamay, hindi puro paa, hindi puro mata, hindi puro tenga. So hindi puro daliri, no? So, hindi puro ilong. So ibig sabihin, gaya ng isang katawan, ang iglesia ay iisa, pero binubuo ng maraming bahagi. So, church kayo kasi marami tayo. No? Nire-represent natin yung church. Pero kung nag-iisa ka lang, hindi ka pwedeng tawagin church. No? Dahil ang church ay kalipunan ng mga tao. So, sila ay isang katawan ni Kristo pero maraming bahagi. Kaya nga, dun sa second part ng statement of faith, tinawag itong pamayanan. Community. Di ba? Community of believers. Pero hindi ginamit dito yung believers. No? Pero yung concept, nandun pa rin. Sabi dito, pamayanan ng mga tao na ipinagkasundo sa Diyos. Nireconcile sa Diyos. So, ibig sabihin, ang church ay grupo ng tao na reconciled sa Diyos. Given na before the reconciliation, merong brokenness sa ating relationship sa Diyos, no? At siguro alam niyo kung ano ang dahilan ng brokenness sa ating relationship sa Diyos. Ano 'yon? Sin, no? Kasalanan. No, dati perfect yung relationship ng Diyos at ng sanglilikha ng tao. Pero because of sin, na-disrupt yung perfect relationship na yon. Sa Garden of Eden, kasama ng Diyos ang tao. Nadidinig ni Eva at ni Adan na lumalakad ang Panginoon sa Garden of Eden. No?
Sa pagkakalika sa tao, siya ay sobrang privileged dahil ibinigay sa kanya yung imahe ng Diyos, yung image. Nilikha siya according sa image ng Diyos. No? Walang ibang nilikha na merong ganong klase. No? Tanging tao lamang ang pinagkalooban ng image ng Diyos. So merong imprint ang Diyos sa pagkakalika niya sa tao. Although ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, nagdi-declare ng glory ng Diyos, pero ang tao napaka-special, no? Oo, kasi relational ang tao. Nakakapag-relate siya sa kapwa niya, nakakapag-relate siya sa mga hayop, at nakakapag-relate siya sa Diyos. At sa Garden of Eden, napaka-perfect ng kanilang relationship. Until nagkasala ang tao, no? Saan kinain niya yung ipinagbabawal ng Diyos. At dahil sa kanyang disobedience, na-disrupt yung kanyang perfect relationship. Hindi lamang sa Diyos, no? Pati sa tao, sa kanyang kapwa. Dalawa na lamang sila, si Eva at saka si Adan, pero nagsisihan pa sila, di ba? Nagsisihan. Kung hindi dahil dito, di ba? Eh sana hindi ako nagkasala. Kung hindi dahil sa kanya, di sana ako nagkasala. So na-disrupt yung perfect relationship, yung dating perfect harmony, ngayon nagkaroon ng disharmony. So hindi lamang yung horizontal relationship ng tao ang na-disrupt, no? Dahil sa kasalanan, maging yung kanyang vertical relationship sa Diyos. So nagkaroon ng hindi lang lamat, no? Talagang nasira, nawasak. Total yung pagkawasak. Although hindi siya, sa grace ng Panginoon, hindi pinatay agad si Adan. No? Though siya ay nasa perpetual motion of dying. No? Pero hindi. Dahil merong redemption plan ang Diyos. Kung saan, muli, yung nasirang relationship ng tao, kanyang muling bubuuin. No? At ultimately nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ipagkakasundo muli ng Diyos ang tao sa kanyang sarili. Yung nawasak dahil sa kasalanan sa Garden of Eden, muling ibinalik naman ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. No? So ano niya, no? So merong pagkakasundo kasi merong pagkakagalit, no? Dahil sa kasalanan itinuring tayong mga kaaway ng Diyos. We are considered children of wrath, no? Mga supling or mga anak ng puot ng Diyos. Ibig sabihin, we are condemned because of sin. No? Yung tao ay condemned because of sin. At sila ay recipient dun sa puot and wrath of God. No? So merong disruption, merong brokenness, pero yan ay dinil ng Diyos sa pamamagitan ni Christ sa cross. Yung broken relationship, muling minend ni Jesus Christ. No? Kaya nga in Jesus Christ, meron ng pakikipagkasundo ang tao. Ang makasalanang tao at ang banal na Diyos. Sa Old Testament, merong mga glimpses, no? Kung paano nakikipagkasundo ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng sacrificial offering sa temple. No? Once a year, sila po ay inutusan, according sa law, na sila ay maghahandog ng dalawang hayop, no? Tuwing Day of Atonement. No? Yung isa ay ibubulong sa kanya yung lahat ng kasalanan ng bayang Israel at siya ay ililigaw doon sa wilderness at yung isa naman ay kakatayin, papatayin at isasabog yung dugo, no? For the atonement ng people of God, yun sa kanilang kasalanan. Para ipatawad yung kanilang kasalanan para manatili yung presence ng Diyos sa kanila at sila merong makapag-commune sa Diyos. So yung mga temporal na remedy ng Diyos, foreshadowing yung gagawin ni Christ na i-offer niya yung kanyang sarili sa cross bilang sacrificial lamb. According kay John the Baptist, no? Doon sa kanyang pagbautismo ni Christ, sabi niya, narito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So siya yung perfect lamb na nag-sacrifice ng kanyang sarili for the sake of the people of God para bayaran
yung kanilang mga kasalanan. Dahil the wages of sin is death, no? And brokenness. So dahil sa kamatayan ni Kristo, na-restore yung relationship natin sa Diyos, ayan, ipinagkasundo niya. So tayo bilang mga believers, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo yung nagko-compose ng church, ng katawan. Tayo na ipinagkasundo ng. Dati mga kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero dahil kay Kristo, yan, nabayaran na yung ating mga kasalanan at tayo ay naipagkasundo na sa harapan ng banal na Diyos. Sinasabi rin ng ating statement of faith, hindi natatapos doon na tayo ay pinagkasundo na sa Diyos, no? Hindi doon natatapos. So merong kasunod yung ating statement of faith. Bilang mga hinirang na may pagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Christ, binigyan tayo ng responsibility, pinagkatiwalaan. No? Another concept yan na related sa salitang nahirang. No? So, kasi binigyan siya, in-appoint siya, so accountable siya. No? Meron siyang authority, pero at the same time, meron siyang accountability. No? So pinagkatiwalaan siya ay nahirang. So ang iglesia ay nahirang ng ministeryo ng Diyos. Ha? Take note, ng ministeryo ng Diyos. Hindi ng ministeryo ng church or ng ministeryo natin. So yung ministry na nakaatang sa ating balikat, bilang mga hinirang, ay yung ministry or gawain ng Diyos. No? So, pwede din natin gamitin yung word doon sa ministry na gawain ng Diyos, yung work ng Panginoon. Yan. So yun yung pinagkatiwala sa atin. Doon tayo accountable, no? Doon sa ministry na yon. So hindi dapat maging busy ang church sa maraming mga bagay. Oo. Because dapat meron siyang steadfastness at single-mindedness doon sa iniatang sa kanyang balikat. Yung ministry ng Diyos. No? Nagpapakain tayo dyan, meron tayong mga feeding program, meron tayong mga etc. na mga programa. Pero ang main program ng church should be yung ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na ministry. No? Walang iba kung hindi yung ministry ng Diyos, yung mission ng Diyos. And later on, mapapag-aralan natin kung ano ba yung ministry ng Diyos. Ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kanina yung statement of faith natin, no? Tungkol sa mga concept na ito. Sa 2 Corinthians chapter 5, tumalon lang kayo ng isang chapter doon sa ating main text dito sa camp na ito. Ganito yung masasabi natin. Kahit ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Kasi yung old creation, broken na yon, no? Di lamang siya, dying siya, at saka yung relationship niya sa Diyos, putol na. No? Kaya merong bagong nilikha sa pamamagitan ni Christ, na second Adam. Yan, second Adam. Yung concept ng first Adam at saka second Adam. Yung first Adam, yung Adam na nilikha ng Diyos sa Garden of Eden. Sa second Adam, si Jesus Christ. No? Kung paanong nagsimula doon sa first Adam, yung kasalanan pumasok at yung kamatayan, sa pamamagitan naman ni Kristo na second Adam, pumasok ang katwiran at ang buhay. Since we are related to Adam, doon sa first Adam, mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan, kagaya niya. Pero if we are related to Christ bilang ating federal head, no? Saan ang federal head, yung kanyang decision and action, merong ramification yan sa kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang katwiran at obedience, perfect obedience, at dahil sa kanyang sacrificial death. Yan. Makikinabang tayo ng righteousness at buhay sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilikha na. So pwede din natin itong i-connect sa concept ng church. No? So ang church ay grupo ng mga tao or pamayanan na mga bagong nilikha. No? New creation. So walang old creation sa church. Maaring sama-sama siya, pero hindi siya tunay na kabilang dun sa church ng Diyos, katawan ng ating Panginoon. Dahil ang bumubuo sa katawan ng Panginoon, yung mga parts niya, ay mga bagong
nilikha sa pamamagitan ni Kristo. So yung mga bagay na iba, lumipas na. Sabi dyan, masdan ninyo ang lahat ay naging bago. Ito na yung pinakamahalaga. No? Lahat ng ito ay mula sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili. Ano yung means ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao, sa Kanya? Si Christ, di ba? So without Christ, walang reconciliation. Without Christ, walang pagkakasundo. So nag-initiate ang Diyos ng pagkakasundo. Ang paraan ng pagkakasundo, siya rin ang may kagagawan. Gawa din niya. No? Sa pamamagitan ni Christ, sabi dito, ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili, yung tao. Yan, sa pamamagitan ni Christ. At itong mga taong ito na pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa Kanya, sila daw ay nabigyan. No? Nabigyan. Ibig sabihin, nahirang sila bilang mga lingkod tungo sa pakikipagkasundo. So kung yun yung work ng Panginoon na makipagkasundo, yun din yung trabaho natin. No? Na ipagkasundo ang sanglibutan or ipakilala yung paraan ng Diyos sa ipagkakasundo ng makasalanang tao sa banal na Diyos. So nakuha ninyo yung concept? No? So, ang Diyos ang may trabaho ng pagkakasundo. Siya po yung nag-initiate, hindi ang tao ang nag-initiate. In fact, sa pagiging makasalanan ng tao, hindi niya iniisip na makipag-reconcile sa Diyos. In fact, kung ano ang ayaw ng Diyos, yun yung ginagawa niya. At kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung hindi niya ginagawa. Yun yung fallen nature, no? Natin bilang mga tao. So, sa ganang ating sarili, on our own, hindi tayo makikipag-reconcile sa Diyos. Pero grabe yung grace ng Panginoon, no? Na tayo na may mga kasalanan, ayaw pa natin makipag-reconcile sa Kanya. Pero siya, no, na pinagkasalaan natin, siya yung nag-effort. Di ba? For our reconciliation. Kaya nga, it's by grace eh. No? Hindi tayo karapat-dapat na mahirang. And yet, ang Diyos pa yung gumawa ng paraan para hirangin tayo. Di ba? So ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Ipinagkasundo niya tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ang gawain ng Diyos, pagkakasundo, ang means para ma-attain yung trabaho na yun, yung gawain ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ang lahat ng nakipagkasundo sa Kanya, yung church, no, ay binigyan niya naman ng trabaho. Yung paglilingkod, yung ministry, ano? Or yung pagkahirang. So nahirang tayo sa pagkakasundo. So ipagpatuloy natin yung trabaho ng Diyos. Yan yung trabaho ng iglesia. The question, paano tayo ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili at sa isa't isa? So meron na tayong glimpse, no, kanina. Medyo nabanggit ko na doon sa statement of faith natin at saka doon sa Bible verse na binasa natin. Pero this time, tignan pa natin mabuti, no? Para mas lalo nating maunawaan, paano ba tayo ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili at sa isa't isa? Paano ba in-accomplish ng Diyos? No? So meron siyang goal, pero paano niya in-accomplish yun? Ano ba yung means ng Panginoon para ma-accomplish yung goal na yon ng pagkakasundo? Yan. Or reconciliation. Tignan natin sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 14 and 16. No? Sabi dyan, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay Kanyang pinag-isa. So magkaaway yan, no? Na lahi. Yung mga Jews, ang feeling nila, sila lang yung mga nahirang. Oo, very special people sila. At totoo naman, no? Hinirang sila ng Diyos.
na maging special people para sa Kanya. Sila yung maglilingkod sa Kanya. Siya yung magiging Diyos nila at sila naman yung magiging bayan ng Diyos. So, ang feeling nila, napaka-special nila na sila lang yung nahirang. Kaya merong hidwaan, no? Kaya merong separation, malaking separation between Jews and Gentiles. Or lahat ng mga tribes and nations na hindi kabilang sa mga Hudyo. So parang ang tao noon, ang mga Hudyo at iba, no? Or Hudyo at mga Hentil, no? At even yung kanilang laws, no, yung mga batas nila, yung kautusan, meron silang mga separation laws, no, yung mga laws na nagpapaiba sa kanila, yung holiness law, no. So makikita natin na ibang-iba sila. Pero dahil daw kay Kristo, sabi diyan, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay kanyang pinag-isa, pinagsama na. So, ibig sabihin yung church doon sa Ephesians, sa Ephesus, yung Ephesians church, ang composition niya, hindi lang mga Hudyo, pati mga Gentiles or non-Jews, no? Na itinuturing nila na iba, marumi, at kakaiba sa kanila or mga hindi inirang ng Diyos. Pero dahil kay Christ, sila ay pinag-isa. At sila yung naging iglesia. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Sabihin, kinukonsider ni Apostle Paul na yung kanyang sarili isang Hudyo, espesyal. Siya ay hinirang o kabilang sa mga tao na hinirang ng Diyos. Hindi siya hentil. Pero this time, sabi niya, yung pader na naghihiwalay sa atin, nagsiseparate sa atin, pinawi na ni Christ sa pamamagitan ng kanyang katawan. So naging iisa na lang tayo. Kung kami dati hinirang, kayo hindi. Ngayon, pare-parehas na tayong nahirang ng Diyos bilang dahil kay Kristo. Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. So paano daw ginawa ni Christ? Sa pamamagitan ng kanyang death on the cross. Diba? So yung image ng death ng cross, di ba? Meron siyang vertical at saka merong horizontal plank, no? So ibig sabihin, sa pamamagitan ng kamatayan ni Christ sa cross, ni-restore niya or pinagkasundo niya ang tao sa tao at ang tao sa Diyos. Ibig sabihin, sa atin wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng Hentil. Pare-parehas na tayo kay Kristo. Lahat tayo ay espesyal kay Christ. Pare-parehas na tayo ng mga hinirang ng Diyos. At hindi lang tayo ang naayos yung relationship. Lalo't higit yung relationship ng tao sa Diyos. At lahat yan in-accomplish in one single event. No? Doon sa cross. Sa death ni Christ, doon sa cross. Winakasan niya yung pader, yung hindi pagkakasunduan, yung alitan ng tao sa tao, ganun din ng tao sa Diyos. So sa ganung paraan na isa katuparan ng Diyos yung kanyang layunin at yung kanyang gawain na ipagkasundo sa kanya ang mga tao. Yan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ano naman ang ministeryo ng Diyos na ipinagkatiwala sa church? Yan. Of course, kanina medyo meron na tayong glimpses ng mga concept na yan. No? Yung ministry ng Diyos, yun yung ministry din ng church. Yun din yung sinasabi ng ating statement of faith. Wala tayong sariling ministry. Ang ministry natin at gawain natin ay yung gawain ng Diyos at ministeryo ng Diyos. Walang iba kung hindi yung pagkakasundo. No? At yun yung ibinigay sa atin ng ministeryo ng Diyos. Ayon sa ating statement of faith at ayon doon sa ating pinag-aaralang talata. So anong ministeryo ng Diyos na ipinagkatiwala sa iglesia? Ang ministeryo ng Diyos ayon kay Apostle Paul, na isang minister din, no? Siya po ay isang hinirang ng Diyos. Siya ay dati kaaway ni Christ at kaaway ng church, no?
hinahanap niya yung mga mananampalataya, mga disciples ng first century. Pinapatay niya, kinakaladkad niya, no? At doon sa kanyang pagpunta sa Damascus, no? Sa road to Damascus, doon niya na-encounter si Christ, no? At doon siya hinirang ng Diyos, nahirang siya bilang apostles to the Gentiles. So maraming mga apostol ang ating Panginoon. Merong 12 apostles, di ba? Pero si Pablo ang apostol para sa mga hentil. Siya yung hinirang para sa mga hentil. So siya ay isang minister, siya isang tao na nahirang sa isang special na trabaho, no? So yung iba nangangaral para sa mga Hudyo, siya naman yung mangangaral para sa mga hentil. Ganito yung kanyang kasabi, no, sa Ephesians chapter 3. Kanina chapter 2, ngayon chapter 3 naman Ephesians, yung titignan natin. Sabi niya, at ito ang lihim. So meron palang lihim, no? Merong secret. Ano kaya ito? May mga lihim ba kayo? May mga lihim na pagtingin. Wala naman. Ayun. Yan, kasi delikado yun, yung mga lihim na pagtingin. Okay lang yung may mga lihim kayo. Yan, walang nakakaalam. Pero yung mga lihim na pagtingin. Pero meron akong mga nakikita dito na tinitignan niya yung mga katabi niya dito. Nandito ako pero ang tingin niya nandito eh. Yan, oo. Ingat kayo dyan. Maraming nagkakatuluyan dyan. Yung iba mag-aasawa na ngayon. Oo, mga kuya at ate nyo ngayon. Yan, ha? So ingat kayo sa mga kuya-kuya at sa mga ate-ate. At sa mga lihim na pagtingin at pagmamahal. Yan. So ano kaya itong lihim na to? Yan. Sabi na Apostle Pablo na isang hinirang ito, no? At ito ang lihim. Sa pamamagitan magandang balita, ang mga hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So itong lihim na ito, itong mystery na ito, ay mystery yan. Sa Old Testament, walang nakakaalam. Kasi ganun na, secret nga. You know? Itong lihim na ito ay walang nakakaalam na ito pala yung nasa isip at nasa plano ng Diyos. Ano yun? Na isama yung mga hentil sa kanyang mga pipiliin at gagawin kanyang bayan. No? Kasi for the longest time, ang akala ng mga Hudyo, sila lang yung mga pinili. Pero lihim pala sa kanila, hindi nila alam na ang Diyos pala ang plano. Ultimately, pati ang mga Gentiles ay isama na maging recipient din ng pagpapala at maging bahagi din ng iisang katawan. Yan. At isitang katuparan niya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan. So ito yung lihim, no? So wala nang Hudyo, wala nang Grego kay Kristo. Yung mga Hudyo dati, yung mga Old Testament, iniisip-isip nila yan. Niwala sa hinagap nila na mangyayari yon, no? Although meron ng pangako ang Panginoon. Like for instance, kay Abraham, nang tawagin siya sa pamamagitan ng kanyang lahi, pagpapalain, no? Ang lahat ng mga bansa. So ibig sabihin sa offspring ni Abraham, lalabas ang isang magiging pagpapala, hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa lahat ng tao, no? At ito yung katuparan nun. Si Christ, doon sa kanyang genealogy sa Matthew, tinrace yung kanyang genealogy kay Abraham, di ba? Kay David. Siya yung katuparan ng pangako, yung lihim ng Diyos na nabunyag, na hindi lang pala mga Hudyo, ang mga hinirang ng Diyos, pati pala mga hentil, ay hihirangin din sa pamamagitan ni Kristo. Kasi hindi naman sila galing sa lineage ni Abraham, no? So ang pangako kasi kay Abraham. Pero sa pamamagitan ni Christ, na lineage ni Abraham, tayo ay ituturing din ng mga pinagpala at magiging bahagi ng iisang katawan. So dati secret yan, pero sa New Testament, na-reveal na yung pinaka-secret. No? Verse 7,
Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, pag sinabi natin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, ito ay free gift, no? So, hindi ito na-earn ni Pablo. Sabihin, hindi siya nagpresenta, hindi dahil sa kanyang kagalingan sa law, kaya siya hinirang ng Diyos. Siya ay hinirang ng Diyos dahil sa sovereign will and choice ng Diyos. No? Sabihin, hindi niya tinitignan. Basta nag-decide ang Panginoon na hirangin kita. No? Siya ang nag-qualify kay Pablo. The same way na siya yung nag-qualify kay Gideon, kay Moses, kay Abraham. Those are imperfect person or people, no? Pero kinwalify sila ng Diyos. So ang Diyos ang nag-qualify sa kanila. So si Apostol Pablo ganun din. Kaya tinuturing niya na ito ay isang kagandahang loob ng Diyos. Sa kagandahan ng loob ng Diyos, yung isakatuparan yung kanyang plano, kagandahan ng loob ng Diyos na piliin o mahirang si Apostle Paul bilang tagapangaral ng mabuting balita. Yun yung tungkulin na ibinigay sa kanya, yung ministry na meron siya. Verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. So siya yung pinaka-list doon sa mga nahirang. Binabanggit niya, nire-relate niya ito doon sa ibang mga hinirang ng Diyos. Sila Pedro, sila Juan, no? Bakit? Kasi sila personally, nakasama nila for 3 years si Christ. Diba? Nadinig nila, magturo si Christ, gawa ng miracle si Christ, diba? So personally, nakasama nila si Jesus Christ. Samantalang si Pablo, na nahirang, hindi niya na-experience yon. Kaya ang sabi niya, ako yung pinaka-list sa mga nahirang ng Diyos na maging tagapangaral ng mabuting balita. Pero sabi niya, gayon pa man, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hentil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So siya lang, no? Out of 13 disciples, kasi 12 plus si Apostle Pablo, siya lang yung hinirang ng Diyos para maging tagapangaral sa mga hentil patungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Verse 9, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. So again, yung ministry ng Diyos, di ba? Yung kanyang trabaho, yung kanyang gawain na dati lihim. Yan. So ibinigay daw kay Apostle Paul, no? Ipinakita sa kanya, no? Ano yung plano na yon? Sa mga nakaraang panahon ay nilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. So hindi lamang si Apostle Pablo ang nahirang na magdala ng mabuting balitang ito, ha? Pati yung iglesia ay naatasan, nahirang, no? Na ipagpatuloy yung gawaing ito ng Diyos, no? Na magpahayag ng karunungan ng Panginoon, ng plano ng Diyos na dati ay lihim. Verse 11, ito ay alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanglibutan. So ang paghirang ng Diyos hindi pala nagsisimula sa araw na ito or bukas or kahapon. No? Ang paghirang ng Diyos ay nagsimula before pa ng foundation ng sanglibutan. Pumipili na ang Diyos ng kanyang mga hihirangin. No? Pero tinupad niya yon sa pamamagitan ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na loob. So si Christ yung means para magkasundo ang makasalanang tao sa banal na Diyos. Ang lihim, ang akala nila dati, sila lang
Diba? Yung mga Hudyo lang ang merong K. Pero ang totoo pala, kasama tayo ng mga Hintil, mga non-Jews, kasama sa grand plan ng Diyos. At sa pamagitan nga ni Christ, tayo ay pinagkasundo rin. Hindi lang sa Kanya, pati dun sa bayan ng Diyos, yung bansang, mga Hudyo, no? Bansang Israel. So, pare-parehas tayong naging katawan ni Kristo. At binigyan tayo at hinirang tayo na magdala nung same work na sinimulan na ng Diyos before the foundation of the earth, di ba? Of creation. So, yun yung trabaho ng iglesia. So, in short, ang trabaho natin ay ito, no? In-capsule. Kung ika-capsulate natin, kung ilalagay natin, i-compact natin yung ating mga concept na pinag-aralan, ano ang trabaho ng Diyos? Ito ang gawain ng Diyos. Ilapit o ipagkasundo ang makasalanan ng tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan. Si Kristo ay namatay sa krus para sa mga kasalanan ng tao. Yan. So, yun yung kanyang trabaho. In a nutshell, no? Ilapit at ipagkasundo ang makasalanan ng tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Next question, bilang iglesia, paano natin gagawin yung ministry na ito? Paano natin mapagpapatuloy yung trabaho ng Diyos? Kung tayo bilang church ay hinirang pala, paano natin gagawin? Diba? So, mag-iimbento ba tayo ng paraan? Tandaan natin, ang Diyos ang may gawa, ang Diyos ang gumawa ng paraan. No? Siya rin yung hindi niya iniligay sa tao yung mga devices para isakatuparan yung kanyang layunin. Siya yung nag-initiate, siya rin yung gumawa. Siya yung nagbigay ng means. Of course, applicable din ito sa atin. No? Bilang iglesia, paano natin gagawin ang ministeryong ito? Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng paraan, paano natin isakatuparan yung ministry na ito. So paano? Ayon doon sa ating batayang talata, no, sa 2 Corinthians chapter 4, makikita natin kung paano natin may isasagawa. At mayroong mga concept dito na napakahalaga na makuha natin sa pagsasakatuparan natin ng ating trabaho. Sabi sa verse 1, dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. So malinaw kay Apostle Paul yung kanyang pagkakahirang at yung kanyang trabaho. No? Mahirap gawin, pero iniisip niya lang yung privilege na siya po ay natawag or nahirang, sapat na yon para hindi siya panghinaan ng loob. So yung kanyang source of encouragement ay yung grace ng Panginoon. Na bagamat siya ay hindi karapat-dapat, no? Siya po ay hinirang ng Diyos na maging tagapagdala ng mabuting balita. Enough na yon para sa kanyang motivation, saka sa kanyang encouragement sa ministry. Kayo ba? Ano ba yung encouragement ninyo or motivation ninyo sa ministry? Yung iba, ang motivation sa ministry, yung jowa, di ba? Oo. Kasi nandun yung nasa ministry, sa music ministry. Mag-join na rin sa yung music ministry kasi nandun yung crush eh. Yan, di ba? O yung pagpunta sa camp, no? Una, ayaw pa pumunta sa camp, pero nung nalaman na pupunta si ganito, punta na rin ako. Yan. So, meron tayong iba't ibang motivation, di ba, sa ministry. Pero dapat meron lamang tayong single motivation. Just like Paul, no? Na nahirang. Meron lamang siyang single motivation. Yung grace ng Panginoon. Knowing, no? Na siya ay unworthy. Yan, ha? Unworthy na maging vessel ni Christ, maging vessel ng gospel, ng treasure na yan, siya po ay privileged na tinawag ng Panginoon. In spite and despite ng kanyang
kalagayan. No? So, tinuturing niya yun na malaking blessing. Kaya, enough na yon para ma-motivate siya sa kanyang ministry, sa kanyang paglilingkod. Sabi sa verse 2, kundi tinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Dito makikita natin na ang trabaho ni Apostle Pablo ay expose yung kadiliman or yung mga bagay na masasama sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. So basically, ganun yung trabaho niya. No? So, alam naman natin na tayo ay nabubuhay sa panahon na relative ang truth. Pag sinabi natin relative ang truth, yung totoo sa akin, yung tama sa akin, maaring hindi tama sa iyo. Yan. Parang wala nang absolute truth. No? Pero hindi yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Merong absolute truth at merong source ng truth. No? Si Christ ang nagsabi, and the way, the truth, and the life. No? So merong absolute truth. No? Kasi pag lahat ng bagay ay gagawin nating relative, wala nang totoo. No? Para na tayong, actually yun yung deception nung ahas kay Eva. Diba? Sabi niya, kasi dinefine na ng Diyos kung ano yung truth eh. No? Ang katotohanan, pag kumain si Adan, di ba? Sabi niya, kapag kumain ka ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at sa mabuti, mamamatay ka. Yan. So yun yung truth. Di ba? Pero ang sabi ni Satan, di totoo yan. No? Ang totoo, pag kumain ka, magiging kagaya ka na ng Diyos. So in short, ikaw na yung magde-define kung ano ang truth at hindi. Anong pwede at hindi pwede. So magiging relative na sa iyo ang lahat. So sa panahon natin, naroon tayo sa stage na yon, no? Na wala ng absolute truth, parang lahat ay relative na. Even ang katotohanan. Pero sabi ni Apostle Pablo, ang trabaho niya ay magpahayag ng katotohanan. So siya ay nasa business of truth-telling. Sabihin mo yung totoo. Yan. Lalo na sa panahon na rampant ang deception. No? Deception sa tao, sa ating personality, sa ating character. Deception sa kung ano ang mangyayari bukas. Yan. Maraming ganyan eh. Maraming fake news, di ba? So, si Apostle Pablo ay tinawag, hinirang ng Diyos to tell the truth. And to tell the truth of the gospel. No? Truth of the gospel. Hindi lang basta katotohanan, kundi katotohanan ng mabuting balita. Later on, maiintindihan pa natin itong sinasabi ko. Verse 3, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. So sinasabi niya yung business of truth-telling, yung gospel truth, no? Ito daw ay unpopular. Unpopular hindi dahil sa unpopular yung message. Hindi. Unpopular yung message ng truth of the gospel dahil merong talakbong yung mga tao. Merong veil na hindi pa naaalis. So, on their own, hindi nila kayang ma-get, no? ma-comprehend kung ano yung truth of the gospel. So, meron pang harang sa kanila. Ganun pa man, sa sanglibutan, ang truth-telling or yung truth of the gospel, telling of the truth of the gospel, ito ay unpopular. Di ba? Sa mga kaibigan mo, kung mag-share ka ng katotohanan tungkol sa mabuting balita, di ka nila papansinin. Mas in ka pag chismis yung ikukwento mo. Di ba? Pero kung si Christ yung ikukwento mo, magiging unpopular ka. Yan.
Verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng siyang libutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So unpopular kasi nga may veil, so sila ay namumuhay sa kadiliman. No? Binulag sila ng Diyos ng sanglibutang ito, sabi gano'n. Kaya pala hindi nila ma-comprehend. So napakadilim, namumuhay sila sa kadiliman. So nagigets na ninyo kung ano yung relationship ng team natin? So unpopular ang truth-telling at yung telling ng truth of the gospel dahil ang tao, ang sanglibutan ay nabubuhay sa kadiliman. Wala silang choice. So kailangan nila ng liwanag. Di ba? At ang liwanag dito, yung ebanghelyo. Yung gospel of Christ. Siya yung liwanag. Si Christ yung ilaw ng sanglibutan. So without Christ, ang tao mabubuhay sa kadiliman. So siya yung source ng sinag natin, no? No? Na siyang mag-spread ng light, mag-expose ng kasalanan, ng kabulukan, siya ang mag-expose ng deception, ng kamalian. Siya rin ang mag-expose ng mga plano ng Diyos, magpapakilala ng mga plano ng Diyos at gawain ng Diyos na pagliligtas. Verse 5, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ang iyong lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ito na yung ating main text, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala ng kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. At one time, bago tayo maging kabilang sa church, no, tayo ay namumuhay sa kadiliman. Diba? Wala tayong concept ng kaligtasan, wala tayong concept. Meron tayong concept ng Diyos pero distorted yung ating concept ng Diyos. Yan. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesus, naliwanagan tayo. Yan. Naliwanagan tayo tungkol sa deception ng sanglibutan, naliwanagan tayo tungkol sa plano ng Diyos, sa gawain ng Diyos, ng kanyang pakikipagkasundo sa makasalanang tao sa kanyang harapan sa pamamagitan ni Kristo. So kaya nga ang mga iglesia ay tinatawag din, no, ng mga tao na tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So ang iglesia ay grupo ng mga tao na naliwanagan ni Kristo at magliliwanag para kay Kristo. No? At ito yung trabaho ni Apostle Paul. Paano siya magliliwanag? By telling the truth of the gospel, ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. So bilang mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, tayo ay may responsibilidad na gawin ito, na ipagpatuloy natin ang gawain ng Diyos. So ano ba ang sinag? At ano ang halaga nito? Yan. Kasi yan yung ating main theme. Doon sa ating napapag-usapan kanina, pwede nating ma-capsulate, no? Pwede nating malagay, ma-summarize yung definition natin ng sinag. So sa paanong paraan? Sa ganito, ang sinag ay ang katotohanan ng mabuting balita na magpapakilala sa Diyos na nagliligtas ng mga hinirang at kay Kristo na hinirang na tagapagligtas. So in short, yan yung sinag. No? I-expose niya yung tao sa katotohanan ng mabuting balita na ang Diyos ay nagliligtas at siya ay naghihirang sa pamamagitan ni Kristo na hinirang niya na tagapagligtas. Daming mga mga words, no? Pero sana makuha ninyo yung concept. So kung gusto natin magliwanag, magsabi tayo ng katotohanan at katotohanan ng mabuting balita. Yan, kung gusto natin magliwanag. Bakit mahalaga yan? Nasabihin natin na sa ating pagliliwanag ay sabihin natin,
pakilala natin ang Diyos at si Kristo. Sabi sa John 17, dun sa high priestly prayer ni Jesus Christ, no? Bago yung kanyang kamatayan, ipinanalangin niya yung disciples niya at yung mga mananampalataya pa. Ibig sabihin, yung future na magiging kasama sa church. Kasama sa kanyang panalangin ito. Sabi niya, conversation niya ito sa kanyang ama, sabi verse 3 ng chapter 17, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. So ganun ka-importante, no? Na ma-expose ang tao dun sa truth of the gospel. Ma-expose ang tao sa kanyang tunay na kalagayan. Kasi para ma-expose yung kailangan ng liwanag eh. Katotohanan ng mabuting balita. Yung kanyang tunay na kalagayan kapag wala ang Diyos sa kanyang buhay. No? Expose din yung kanyang pangangailangan sa Diyos. Expose din siya sa gawain ng Diyos at sa ginagawa ni Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas. Sure, sa statement ni Jesus Christ, mahalaga yan kasi yan yung buhay na walang hanggan. Hindi ma-attain yan ng tao, no? Sa ibang kaparaanan. Tanging sa pagkilala nila kung sino yung tunay na Diyos at pagkilala nila kung sino si Jesucristo na isinugo, appointed, no? Na hinirang ng Diyos. Yan. So napakahalaga ng pagsinag natin, no? Ngayon, sino-sino ba yung mga pwede na maging sinag? No? Sino-sino ba yung pwedeng mag-minister? No? Anong edad? Sa Bible, merong isang kabataan, no? Na hinirang ang Panginoon. Si Samuel, isang bata rin. Si Jeremiah, mga bata din na hinirang ng Panginoon. Pero sa New Testament, merong hinirang ang Diyos na nagngangalang Timoteo. Siya ay protege ni Paul. No? Siya ay hinirang ng Panginoon. Batang-bata siya. Hindi man sinasabi yung kanyang edad, pero doon sa sulat ni Apostle Pablo kay Timothy, masasabi natin na siya ay kabataan. Kasi sinabi niya, huwag mong hayaan na hamakin ka dahil sa iyong kabataan. No? So huwag mong gawing hindrance yung iyong pagiging kabataan, yung edad mo, para mag-excel ka sa ministry. Di ba? So, ibig sabihin, kahit kabataan kagaya ninyo. Yung iba na nagde-decide na magpastor, pumasok sa ministry, o sa ganyang edad, uma-attend lang ng camp. Kaya mag-ingat kayo, yung katabi ninyong pinakasalbahe ngayon, baka magpastor pa yan bukas. Yan, di ba? Oo. Parang yan eh. Oo, di ba? Kasi nga, walang pinipili ang Diyos kahit kabataan. No? Si Apostle Pablo, no? So ini-encourage ni Apostle Pablo na isang hinirang, yung isang hinirang din na kabataan, no? Si Timothy. Yan. Ini-encourage niya siya na magpatuloy sa ministry. Kasi iniwan niya si Timothy, no? Na pangalagaan ng isang church sa Ephesus. So sabi dito, dahil dito, 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 6. Dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking kamay. So dito nire-remind ni Apostle Paul si Timothy nung moment na siya ay nahirang. Yeah? So merong moment na tayo ay nahirang. No? So sa paanong paraan? So kinonfirm siya ng mga elders, especially ni Apostle Pablo. No? So siya ay pinatungan ng kamay. Kaya mag-iingat kayo sa mga pastor na nagpapatong ng kamay sa ulo nyo. Oo. Kasi baka kayo na yung susunod. Or yung nagmamano sa pastor. Yan. Mamaya may technique yung pastor na pinapatong na yung kamay sa ulo nyo. So hinirang si Apostle, nire-remind ni Apostle Paul si Timothy nung moment ng kanyang pagkahirang. No? Anong nangyari doon? Sa verse 7, sabi nito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil ng sarili.
So, ma-impress sa atin na yung moment na ito na in-encourage ni Apostle Paul si Timothy, medyo nalulumbay, nalulungkot, or nadi-discourage si Timothy. At ang dahilan, isa, sa dahilan ay yung kanyang pagiging bata. Yan. So parang hindrance yun kasi para mag-excel sa ministry. Pero nire-remind ni Apostle Paul doon sa kanyang calling or sa kanyang pagkahirang ito sa Timothy. Verse 8, kaya't wag kang manghihinang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At wag mo ring akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. So nagets ninyo yung ministry nila? Yung magandang balita, yung truth-telling, yung truth of the gospel. Yun yung kanilang ministry. Kasi sa pamamagitan noon, tinatawag ng Diyos ang tao, yung kanyang mga hinirang, para may pagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ni Christ. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at tumatawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, hindi dahil sa inyo, hindi dahil kay Timothy, Yan, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Grace ng Panginoon. Grace ng Panginoon ang pagpili niya sa atin or paghirang niya sa atin. Bilang mga ministers, kahit na tayo, lalong-lalo na kung tayo ay mga kabataan pa, So hindi dahil sa atin, magaling ako kaya pwede ako dyan. Hindi. Tayo ay pwede dyan dahil hinirang tayo, pinili tayo ng Panginoon. Kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yan. So, kahit kabataan, pwedeng ma-involve sa ministry of truth-telling, truth of the gospel. Yan. So, walang pinipili yan. Yan. So, sa pagtatapos, paano natin mapagsasama-sama yung lahat ng mga concept in one statement? So, ito yung tatandaan natin. Kayo ay bahagi ng iglesia. Kayo ay galing sa iba't ibang church. Kayo ay bahagi ng local church at bahagi kayo ng Church Universal. Universal Church. So ano tayo? Sabi yung ating statement ngayon ganito. Ang iglesia ay hinirang na magsabog ng sinag. Ng katotohanan ng mabuting balita sa ipagkakasundo ng tao sa Diyos sa kaluluwalhati ng kanyang pangalan. So, kung bakit tayo nag-i-exist bilang church, ay dahil dito. Ito yung ating identity. Tayo ay mga hinirang ng Diyos na magsabog ng liwanag. Tayo yung sinag na mag-i-expose. Mag-i-expose ng kalagayan ng tao, tunay na kalagayan ng tao, yung kanilang pangangailangan sa isang tagapagligtas. Yung kanilang tunay na kalagayan sa harapan ng banal na Diyos para maipagkasundo sila sa Diyos sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Kahit ikaw ay kabataan. So walang pinipili ang Panginoon sa ministry na ito. So sa ating breakout group, so ito yung mga pag-uusapan natin ng mga katanungan. So kung mga leader kayo, medyo kopyahin ninyo or picturean ninyo. Kasi gagawin ninyo yan sa session ninyo. First question, ito. Kung tayo ay hinirang ng Diyos na maging bahagi ng iglesia, ano ang mga paraan na maging kagamit-gamit tayo dito na may kasiglahan? So, kung kayo ay member ng church, kayo ay hinirang na maging bahagi. So, ano yung role ninyo para maging kagamit-gamit kayo? Ano yung pwede ninyong i-contribute sa church? Di ba? Para ma-fulfill niya yung kanyang mission, yung kanyang ministry of truth-telling. Nakuha na ninyo yung first question? Second question, ito. Kung tayo ay nahirang bilang iglesia na ipagpatuloy ang gawain ng Diyos ng pagliligtas or pakikipagkasundo,
ano naman ang iyong magiging kontribusyon para maisakatuparan ito. At yung panghuli, kung kayo ay hinirang na maging sinag, ano ang mga kasinungalingan ng sanglibutan tungkol sa tao, sa kalagayan ng tao at sa Diyos na kailangan nating i-expose paano natin ito gagawin. Okay? Sige po, tayo'y manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagbibigay sa amin ng panahon para mapag-aralan namin ang iyong mga salita, O Diyos, na hindi lamang nag-sanctify sa amin, kundi nagbibigay sa amin ng buhay. Ito yung spiritual food namin, Lord, na kinakailangan para ma-strengthen yung aming faith at yung aming spiritual life, para makapag-contribute kami dito sa mission ng church, Panginoon, sa ministry ng church. So maraming salamat sa mga kabataang ito na naglaan ng panahon para dumalo dito sa camp at makinig ng iyong mensahe. Maraming salamat, Lord, sa conference, lalo na sa leadership ng CYF. Pagpalain mo sila, Panginoon, kanilang kalusugan, bigyan mo sila ng karunungan, at bigyan mo sila ng kakayahan na mapulfill nila yung layunin mo sa kanilang buhay sa pagkahirang mo sa kanila bilang mga leaders ng CYF ng aming komperensya. Pagpalain mo ang mga kabataang ito, ang mga churches na kanilang nire-represent, ganoon din, Panginoon, ang buong gawain ng LCSMC CYF camp na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umagang muli sa inyong lahat.